Noon at ngayon, 10 Filipino cities and towns that develop far in the future. Tila isang paglalakbay sa bilis ng pagbabago ang ating bansa. Mula sa liblib na lupain, naging sentro ng pag-unlad at pag-asa. Manatili kayo sa bawat sandali sapagkat ipapakita namin kung paano, sa loob lamang ng ilang dekada, nagbago ang mukha ng mga bayan at lungsod sa Pilipinas. Huwag papatigil sapagkat sa dulo ng video, makikita ninyo kung saan pa patungo ang kinabukasan ng Pilipinas at bakit karapat-dapat tayong magmalaki. Ikauna, Bonifacio Global City, BGC, Taguig. Mula sa dating bakanting lupain sa Fort Bonifacio, unti-unti itong ginawang planadong distrito na may malalawak na kalsada, modernong gusali at dekalidad na komersyal na pasilidad. Makikita dito ang mga parke, art installations, at cultural centers na nagpapakita na may lugar ang sining sa gitna ng urbanisasyon. Sa bawat bahagi, ramdam ang pag-aalaga sa disenyo at kaayusan na tunay na nakapagbibigay ng pagmamalaki sa mga Pilipino. Ang BGC ay hindi lamang tungkol sa negosyo, dahil mayroong mga open parks para sa jogging, food alleys na nagtatampok ng lutong Pilipino at event spaces para sa mga piyesta ng komunidad. Mararamdaman mo sa bawat kanto ang modernong Filipino pride. Lalo na sa malinis na paligid at ligtas na kapaligiran. Nagtagpo ang tradisyon at modernisasyon sa nagbigay ng pakiramdam na bahagi ka ng isang progresibong lipunan. Mula sa kwento ng Taguig, makikita natin kung paano ang isang simpleng lupa ay naging simbolo ng pag-angat. Ito ang patunay na kapag tama ang pagplano, kaya nating gumawa ng isang maayos at maunlad na bayan. Ngayon ay lilipat naman tayo sa Clark, na nagsimula rin bilang isang militar na base at ngayon sentro ng industriya. Ikalawa, Clark Freeport at New Clark City, Pampanga. Dating kilala bilang American Air Base, ang Clark ay ginawang global logistics hub at modernong lungsod na may high-tech industrial parks, paliparan at mga residential communities. Itinayo rito ang Clark International Airport, mga warehouse at government complexes na naging daan sa libo-libong trabaho. Ang pagbabago ay nagpapakita na kayang buhayin ang dating bakanting lupa sa pamamagitan ng mahusay na pamamahala. Maliban sa malalaking negosyo, pinalago rin ang lifestyle developments tulad ng commercial centers at eco parks para sa mga pamilya. Inaasikaso ang mga oportunidad hindi lamang para sa mamumuhunan, kundi para rin sa mga kabataang naghahanap ng magandang kinabukasan sa sarili nilang probinsya. Sa bawat kalsada at tulay, dama ang pag-asa at siglang dala ng bagong Clark. Ang kwento ng Clark ay halimbawa na ang pagbabago ay posible kung may pagkakaisa ng pamahalaan at komunidad. Sa paglago nito, naging inspirasyon ng Pampanga sa isang rehiyon na gustong sumulong. Sunod naman nating titignan ang Santa Rosa na naging sentro ng industriya sa Timog Luzon. Ikatlo, Santa Rosa, Laguna. Ang Santa Rosa ay dating tahimik na bayan sa Laguna. Ngunit ngayon ay kilala bilang automotive at tech hub dahil sa pag-usbong ng malalaking manufacturing plants. Sa Laguna Technopark at iba pang industrial estates, libo-libong trabaho ang nabuo na pagbago sa ekonomiya ng rehiyon. Unti-unting umangat ang kabuhayan ng mga lokal habang pumapasok ang mga malalaking kumpanya. Hindi lang trabaho ang dumating dahil kasabay nito ang pagbagong anyo ng komunidad sa pamamagitan ng Nuvali, mga shopping malls, at mga bagong residential subdivisions. Nagkaroon ng mga bagong ospital, eskwelahan, at pampublikong espasyo na nagbigay ng maayos na pamumuhay. Maraming pamilyang mula sa Metro Manila ang lumipat at ngayon ipinagmamalaki nila ang bagong tahanan sa Laguna. Patunay ang Santa Rosa na ang pag-unlad ay hindi lamang para sa kabisera, kundi para rin sa probinsya. Sa ganitong uri ng pag-unlad, nagiging mas balanse ang pag-usbong ng bansa. Ngayon ay dadako tayo sa Cebu at Mactan na mabilis ding nagbago sa nakaraang dekada. Ikaapat, Lungsod ng Cebu at Lapu-Lapu, Mactan.
Ang Metro Cebu ay naging sentro ng IT, negosyo at turismo sa Kabisayaan dahil sa Cebu Business Park at Cebu IT Park. Lumawak ang industriya ng serbisyo, kasabay ng paglago ng mga mixed-use townships at international airport sa Mactan. Ang dating makasaysayang lugar ay napalitan ng modernong gusali na nagbibigay ng bagong anyo sa lungsod. Kahit napakalaki na ng pag-unlad, buhay pa rin ang kultura sa pamamagitan ng Sinulog Festival at mga makalumang pamilihan na hindi nawala. Pinalakas ng mga bagong tulay at paliparan ang koneksyon sa ibang rehiyon at sa buong mundo. Ang pagsasanib ng tradisyon at modernong teknolohiya ay nagbibigay sa Cebu ng kakaibang lakas. Ito ay patunay na pwedeng pagsabayin ng urbanisasyon at pagpapahalaga sa kultura. Ang bawat gusali ay ikinukwento ang sipag at talino ng mga Cebuano. Sunod na titingnan natin ang Iloilo na tahimik ngunit mabisang umangat. Ikalima, Iloilo City. Ang Iloilo ay dating kilala lamang sa mga lumang kalyeng kolonyal at port area. Ngunit ngayon ay naging modelo ng urban renewal. Itinayo ang Iloilo Business Park sa Mandurriao, kasabay ng pag-aayos ng River Esplanade at pagpreserba ng heritage buildings. Dahil dito, naging sentro ng negosyo, turismo at kultura ang lungsod. Dumami ang trabaho sa BPO, retail at hospitality na nagbukas ng maraming oportunidad sa mga mamamayang Ilonggo. Nagkaroon ng bagong ospital, eskwelahan at pampublikong transportasyon na nagpatibay sa kalidad ng pamumuhay. Sa bawat proyekto, binibigyang halaga ang kasaysayan at pinayayabong ang tradisyonal na kultura. Ipinagmamalaki ng mga Ilonggo ang kanilang lungsod dahil sa balanseng pag-unlad. Ang pagsasanib ng lumang arkitektura at modernong infrastruktura ay nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga bisita. Mula Iloilo, lilipat tayo sa timog at susundan ng pag-unlad ng Davao. Ika-6, Davao City. Ang Davao ay mabilis na umaangat bilang pangunahing lungsod sa Mindanao at naging sentro ng agrikultura, negosyo at turismo. Malalaking infrastructure projects at maayos na pamamahala ng lokal na pamahalaan ang nagdala ng kumpiyansa sa mga mamumuhunan. Dahil dito, libu-libong trabaho ang nalikha at lumawak ang mga serbisyo ng lungsod. Hindi lang ekonomiya ang lumakas, kundi pati ang turismo sa pamamagitan ng mga natural attractions tulad ng Mount Apo at Samal Island. Pinahalagahan din ng kalikasan at seguridad na nagpapakilala sa Davao bilang isang disiplinadong lungsod. Ang mga pistang, gaya ng Kadiawan, ay patuloy na nagbibigay buhay sa kultura at tradisyon ng mga Davaoenyo. Ang Davao ay halimbawa ng maunlad, ngunit makakalikasan at makulturang lungsod. Pinapakita nito na kayang pagsabayin ng disiplina at mabilis na pag-usbong. Sunod nating bibisitahin ang Cagayan de Oro, na tinaguri ang gateway ng Northern Mindanao. Ika-7, Cagayan de Oro o CDO. Ang Cagayan de Oro ay umangat bilang economic hub ng Northern Mindanao dahil sa malinis na paglago ng mga industriya at serbisyo. Maraming bagong commercial centers, healthcare, facilities at mixed-use developments ang tinayo upang suportahan ng lumalaking populasyon. Kilala rin ang lungsod sa mainit na pagtanggap ng mga bagong mamamayan at negosyante. Pinalakas ng mga bagong daungan at paliparan ng koneksyon nito sa ibang bahagi ng bansa. Dahil dito, mas mabilis na nakapasok ang mga produkto, serbisyo at oportunidad sa CDO na lalo pang nagpasigla sa ekonomiya. Ang edukasyon at health services ay lumawak na naging daan para sa mas magandang kinabukasan ng kabataan. Sa bawat pag-unlad, hindi nawawala ang samahan at malasakit ng komunidad. Ang tagumpay nila ay isang inspirasyon na pwedeng umasenso kahit malayo sa kabisera. Susunod naman ay Bacolod, ang lungsod ng mga ngiti na mabilis ring umunlad. Ika-8, Bacolod City. Ang Bacolod ay hindi na lamang kilala sa Mascara Festival,
kundi pati na rin sa lumalakas na ekonomiya sa agribusiness, hospitality at retail. Dumami ang mga bagong mall, hotel at restaurant na nagdadala ng kita sa mga lokal na negosyante. Ang tradisyonal na industriya ng asukal ay nakasabay sa pagpasok ng modernong negosyo. Lumawak ang mga eskwelahan at ospital na nagbigay ng maayos na serbisyo sa mga residente. Dahil sa urban planning at pagpasok ng mga bagong investors, naging maayos at organisado ang pag-usbong ng lungsod. Ang mga Negrosanon ay ipinamamalas ang kanilang sipag at positibong pananaw sa bawat proyekto. Ang ngiti ng mga residente ay sumasalamin sa kanilang pag-asa at pagmamalaki sa pag-unlad. Sa bawat pista at simpleng pagtitipon, pinapahalagahan ng kultura habang tinatanggap ang modernisasyon. Mula dito, tutungo tayo sa Cavite, kung saan mas mabilis ang paglalaganap ng urbanisasyon. Ika-9. General Trias at Cavite. Ang General Trias at iba pang bahagi ng Cavite ay mabilis na umunlad dahil sa mga industrial parks, residential subdivisions, at malalaking commercial na establishmento na itinayo sa nakaraang dekada. Maraming pamilyang mula sa Metro Manila ang lumipat dito dahil mas abot kayang pabahay at bagong trabaho sa manufacturing at services. Sa pagdami ng populasyon, lumaki rin ang kita ng lokal na pamahalaan na ginamit sa pagpapaayos ng mga kalsada at infrastruktura. Bagamat urbanized na ang Cavite, buhay pa rin ang tradisyon ng bayanihan at mga pista sa bawat barangay. Sa mga karenderya at palengke, naroon pa rin ang pamilyar na lutong bahay na nagbibigay ng init at sigla sa komunidad. Hindi pinapabayaang mawala ang dating pagkakakilanlan kahit na sumusulong ang modernong pamumuhay. Ang Cavite ngayon ay larawan ng balanseng pagsabay sa pag-unlad ng kalapit na Metro Manila. Nagsisilbing inspirasyon ito sa ibang lalawigan na ang pag-usbong ay hindi kailangang talikuran ang identidad. Ngayon ay tutungo tayo sa Palawan, na naging modelo ng sustainable tourism. Ika-10. El Nido at Palawan. Ang El Nido at ibang bahagi ng Palawan ay nakaranas ng mabilis na pag-usbong dahil sa turismo at naging kilala sa world-class na resorts at dive centers. Dumarating dito ang libo-libong turista taon-taon na nagdadala ng trabaho at kita sa lokal na komunidad. Sa tulong ng mga lokal na mamamayan, nagpapatupad sila ng mga pulisya upang mapanatiling ligtas at malinis ang kalikasan. Community-based tourism projects at sustainable enterprises ang naging susi para hindi maapektuhan ng yaman ng kalikasan. Sa bawat destinasyon, makikita ang disiplina ng mga residente na nagbibigay ng gabay sa mga turista sa tamang paraan ng paggalang sa kalikasan. Dahil dito, naging halimbawa ang Palawan ng tamang balanse ng pag-unlad at pangangalaga. Ang tagumpay ng mga bayang ito ay refleksyon ng karakter ng Pilipino, malikhain, masipag at may malasakit sa sariling lupain. Sa pag-usbong ng El Nido, makikita natin ng pag-asa na ang susunod na henerasyon ay masisihan sa yaman ng bansa nang hindi ito sinisira. Ito ang tunay na noon at ngayon na nagbibigay ng inspirasyon sa bawat Pilipino. Maraming salamat sa panonood at naway mas lalo niyong minahal ang ating mga bayan at syudad. Patuloy nating ipagmalaki ang Pilipinas at sama-samang magtulungan para sa mas maunlad na kinabukasan.